Mag-iway po sa ating lahat. So, sa akin po, ang title po ng pag-aaralan po natin sa hapon na ito ay Iyong Lungsod, Iyong Misyon. So, ayun. Iyong Lungsod, Iyong Misyon. At ito po ay sinulat ni Jonathan Contero na ang focus ay consumerismo. At ang susing talata po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 3:16 at sinasabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? So, dito po sa topic na ito, meron po ditong isang kwento na about sa isang misyonero na nakatira sa Europa. Ito po ay isang lalaki. Dahil isinulat niyo po ito nung siya ay kabataan pa, 16 years old. At meron siyang karanasan na talaga nakapagpabago sa kanyang buhay. So, basahin po natin at ating pong alamin ang kanyang kwento. Sabi, itong lalaking ito, hindi po binanggit yung pangalan kung anong pangalan niya eh. Pero siya daw po ay ipinanganak po siya sa halos isang pamilyang Adventista. Kasi yung father niya is nabinyagan nung siya po ay 9 years old pa lamang. Pero yung father niya is sinasabi sa kanya na yung mama or mother nila yung nagdala sa kanila sa pananampalataya. Kaya po, ayun. Pero kahit na siya ay halos lumaki sa isang Adventistang tahanan, medyo naligaw pa rin po siya ng landas habang siya po ay lumalaki or nagbibinata. Aminin po natin sa ating mga sarili, yung mga mother na po dyan or yung mga father na dyan. May point po sa mga buhay natin na nalayo rin po din tayo ng landas sa Panginoon. Medyo ako lang. Medyo. Tapos, ayun nga po, dahil nga nagbibinata siya, gusto niya, meron pagnanais sa kanya na tuklasin yung mga bagay-bagay, mga bagong bagay, at likas naman po sa mga kabataan yung pagre-rebelde. Ayun nga, yun ay nagtulak sa kanya na lumayo ng kaunti sa Diyos at sa Iglesia. So, naalala niya, ayon sa kanyang story, ay nung isang araw, nag-overnight siya dun sa kaibigan niya. Sa kaibigan niyang lalaki, at meron din sila isa pang kaibigan, subalit tatlo sila. At doon sa bahay na yun, nakatagpo sila ng mga madaming bote. Syempre, yung bote may laman. Nakatago daw yun yun ay ibinigay ng mga kliyente ng kanyang lolo. Siguro yung lolo niya hindi nag-iinom. Kaya hindi nila yun alam yung gagawin. Kaya siguro itinago lang yung mga bote. Siguro mga wine yun. Pag matagal, lalong sumasama. Yola, di ba? Tapos, ayun. Alam nila yung mga kabataan. Curious.
magulang. Kasi nga, yun nga, syempre, di ba, laki siya sa Adventist family. Medyo takot din siya. Meron din akong experience nito eh. Takot na takot akong malaman ng parents ko yung mga ina. Ayun, tapos, ayun nga, natatakot siya. Eh, kailangan niyang tawagin yung parents niya para makali siya sa kulungan. Eh di, ayun, tumawag siya. At nung tinawagan niya, alam niya yung ramdam niya yung parang kahihiyan na parang sa kabilang telepono parang kahiya-hiya yung ginawa niya dahil nga, ayun nga, na parang hindi makapaniwala yung mga magulang niya dun sa kabilang telepono, yun yung nararamdaman nila. At ayun, bigla din sila. Kasi nga, isipin mo baga naman, alas 5 ng madaling araw, tumatawag sa kanya yung anak niya para sunduin siya sa istasyon ng pulis. Kaya naman, yun nga, sobrang mabago siya, sobrang takot na takot siya, anong sasabihin ng parents niya sa kanya, gano'n. To make the long story short, yun na, meron ang sumundo sa kanya. Ito ay 3 tao. Una, yung kuya niya, na kanya yung hinahangaan sa halos lahat ng bagay. At yung pangalawa is, yung kuya niya yun nga, hinahangaan niya sa halos lahat ng bagay. At ang tingin sa kanya is parang hindi makapaniwala sa nangyari. Sinusundo siya, alas 5 ng madaling araw sa pulis. Tapos, nakita niya naman sumunod na dumating yung ama niya. May parehong expression din, hindi rin makapaniwala. Ngayon, ang huli niyang nakita, yung ina niya. Di ba nga, takot na takot siya dun sa magiging reaction ng magulang niya. Kasi, yung nanay niya, ayon sa story na to, hindi naman daw masyadong mahigpit yung nanay niya. Pero siya ay babae na ipinanganak sa Espanya noong 1949. So, siguro, parang yung lola ko parang siguro mga ganon. Ano yun mahigpit yung lola ko parang. Ewan ko, basta kapag may mga kasalanan yung papa ko, yung mga tito ko, isinasa ako, nilalambitin, mga ganon. Wala namang sinabi dito kung gaano kahigpit yung mama, pero yun nga, parang sa pagkaka-describe niya is parang gano'n nga. At ang sabi dito, na kapag daw ay nagsabi or nagpaliwanag yung kanyang ina sa mga bagay-bagay at hindi mo siya naintindihan ng isang beses lamang, ay talagang may problema. Hindi ko alam kung ano yung problema yun. Basta, bahala na kayo mag-isip. Kaya yun, nung dumating yung kanyang nanay, hindi niya mabasa kung ano yung expression na ipinapakita ng nanay sa kanya. Kaya naman, sabi niya is, pumikit na lang siya. Parang tinanggap niya na lang. Lumapit na lang siya sa nanay niya dahil nga, palapit siya sa kanya. Tapos huminga ng malalim, pumikit yung mata, tapos parang tanggap niya na kung ano na yung handa na siyang tanggapin yung pinakamalaking siguro sampal ng buhay niya. Yun yung ina-expect niya parang sasampalin siya. Diba? Siyempre, kahiya-hiya yung ginawa niya So, ayun po, puputulin po muna natin yung story doon para suspense. So, ayun po, sa kwento po na yun, napapaisip po tayo. Bilang po tayong mga anak ng Diyos at ang Diyos po ang ating Ama. Ano po ba ang pananaw natin sa ating Diyos? Ano po ba yung imahe ng Diyos na mayroon ang mga secular na tao o yung mga taong hindi po nakakakilala sa Panginoon doon sa lungsod? At ang iglesia ba ay ang ahente pa rin ng Diyos na nagpaparamdam ng kanyang pag-ibig sa lipunan? Ito pa, inaya ba natin ang mga nangangailangan ng pagpapanumbalik? Ang mga kapareho lang ba ang iyong pananampalataya ang may karapatan sa yakap ng Diyos?
So, yun po yung mga katanungan na nating pagninilay-nilayan sa pag-aaral po ng topic na ito. Na, ayun. Bakit walang PowerPoint pala? Anyway, so samahan niyo po ako sa pagtuklas nun sa Bible. Kailangan ko po ng inyong tulong. Buksan po natin ang ating mga Bible. So, unang ano ang kalikasan at layunin ng templo sa Biblia? So, ayun po. Basahin po natin sa Exodus 25, verse 8. Exodus 25, verse 8. Pag-aaralan po natin dito sa mga talatang ito yung layunin ng templo sa Biblia. Exodus. Sino na po nakahanap? 25:8. Yung isa Matthew 1:23. Tapos yung isa John 2:19 to 21. Yung isa 1 Corinthians 3:16. Exodus 25 verse 8. Sino po magbabasa? Tayo po. Sinasabi dito sa versikulo 8, ang kanilang ginawa ako na isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. 25:8. Ako, 8 lang po. Yun. So, sabi doon, iginawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. So, yun po, ang santuaryo ay isang replika ng modelo na ipinakita kay Moises. Ito po ay nagsilbing gabay o pedagogical upang maunawaan ng mga tagasunod ng Diyos ang plano na disenyo upang wakasan ang pagdurusa at kawalang katarungan at lumikha ng isang mundo kung saan ang mga tao ay maaaring mabuhay sa isang estado na pangmatagalang kaligayahan. So parang ito po ay yung gabay, yung templo, nung pinagawa ng inutos ng Diyos kay Moses na gumawa ng templo, ay gabay para siya, parang dinisenyo siya na parang yung step by step nun is para tayo ay maligtas at makapanirahan tayo kasama ng Diyos dun sa langit na bayan. So, gayon pa man, ang pinakamahalagang layunin po ng pagtayo ng templo ay ibinigay ng Diyos ay gusto niyang tumira kasama ng kanyang mga tao. So, yun po, ang layunin po pala bakit may templo is para po manirahan ang Panginoon sa gitna ng mga Israelites dun sa disyerto. Kasi, yun na, gusto makasama ng Diyos ang mga tao. At ang sabi, ang Shekinah o ang presensya ng Diyos ay nananahan sa tabernakulo. So sa Matthew 1:23 po, ang sabi is, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. So, madalas pong ginagamit yung talatang ito tuwing Pasko po, di ba? Kapag nagdalang tao ang isang birhen at ipinanganak si Jesus Christ. Ayun po. Ngunit, bigyan pansin po natin yung kahulugan po ng Emmanuel. Ang sabi po dito ay, ang Diyos ay kasama natin. Ang kapanganakan po ni Jesus, ang pagdating ng salita, ang Diyos na naging tao, ay tumatanggap ng isang titulo na nakahanay sa layunin ng lumang tipan. Na ang sabi ay, ang Diyos ay gustong makasama natin. So may kaugnayan po siya sa Old tsaka sa New, parehas na ang Diyos pa rin ay gusto pong makasama tayo. Ngayon, sa Juan 2:19 to 21, sabi dito, sinagot sila ni Jesus,
gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Tapos, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang ibig sabihin pala nun is, ang Diyos, ayon sa sinabi niya nagigibain ng templo at itatayo niya sa loob ng 3 araw, ay ang tinutukoy niya po doon ay yung templo ng kanyang katawan. At ano po ba yung templo sa lumang tipan? Nabanggit po sa Exodus 25 po, di ba? Sinabi na gumawa ng templo para makanirahan. So, ang templo po ay gusali. Gusali pa po yung sa lumang tipan, kung saan po naninirahan ang Panginoon. Ngunit sa bagong tipan, ano na po yung templo? Si Jesus Christ na po. Dahil sumahati na po siya. Ang presensya po ng Panginoon ay si Jesus Christ na. At ang sabi dito, ang templo noong si Jesus ay nanirahan sa ating kalagitnaan? Mayroon bang gusaling mas mahusay kaysa kay Jesus ng Nazareth na makakalaman sa presensya ng Diyos? Wala po, hindi po ba? Kasi yung presence po ng Panginoon is, andun na po yung presence ng God. So, siya po mismo yung templo. At sinabi na dito is, gigibain niya po ang templong ito at itatayo sa loob ng araw. So, nung pagdating po ni Jesus Christ, giniba niya po yung kahulugan ng templo na yun. So kung ang dati, ang templo ay gusali, kung saan po, doon lang po natin mararanasan yung presensya ng Panginoon. Ngayon po, nung dumating si Jesus Christ, kapag nakasama po natin ang Panginoon, siya na po yung templo. Yun. Dahil, di ba po, nung nabuhay siya sa 3 araw is parang nagliwanag yung kanyang mukha. So, yung presence po talaga ng Panginoon ay sumasa kanya. And sa 1 Corinthians 3, verse 16, sabi ay, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? At sa 1 Corinthians 6:19, o hindi ba nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos kayo ay hindi sa inyong sarili? So, nagsasalita po dito si Pablo tungkol sa pag-akyat ni Jesus sa langit. So, ano pong ibig sabihin nun? Kung si Jesus Christ po ay templo po siya nung nandito pa po siya sa atin. Ngayon, nasaan na po siya, umangat na po siya sa langit, di wala na po tayong templo. Pero, bago po siya umangat, meron siyang pangako na meron po siyang free gift na ibibigay sa atin, which is the Holy Spirit po, na ang Holy Spirit na yon ay mananahan po sa atin. Kaya po, ang pinaka-templo na po ngayon ay tayo po, ang ating mga katawan. So, hindi na po maaaring ang templo ang Diyos, si Jesus Christ, dahil nasa langit na po siya. At hindi rin naman po tayo pwedeng bumalik sa Old Testament dahil giniba na nga po yun sa pagdating ni Jesus Christ. Na ang sabi sa Old Testament yung gusali para lang ma-experience mo yung presence ng God sa templo ka pumunta, wala na po yun. So ngayon po, ang templo o iglesia or simbahan ay ang katawan na po ng tao, which is kapag nanahan po yung Holy Spirit sa atin, kasama po natin ang presence ng Panginoon. Kaya po, alinsabay sa inyong mga kahit po tayo ay makasalanan, sa ating mga pagkukulang, sa kabutihan, sa kahinaan, at sa lakas, ang Diyos ay gustong manirahan sa iyong puso. At para sa kadahilan ng iyon, ang buong buhay natin ay dapat nakarapat-dapat sa gayon. So, atin po dapat na alagaan po yung mga katawan natin dahil
is, ang Diyos po ay palaging nag-initiate or nangunguna, nagsisimula. Dahil nga po nung una, nung Exodus pa, inutusan niya si Moises na gumawa ng templo para po ang Diyos ay makasama tayo. So, nag-initiate siya na talagang hindi niya hinihintay mga tao na lumapit sa kanya, kundi siya mismo yung nag-initiate na lumapit sa atin. Tapos, ang tabernakulo, si Jesus sa ating gitna, at ngayon ang ating mga katawan. Walang mas malapit na lugar kung saan maaaring lumapit ang Diyos para makasama ka. So, sobrang lapit na po ng Panginoon sa atin, kahit na nasa bahay tayo, kahit nasaan po tayo. Ang Diyos po ay maaari nating makasama. Iyon ang dahilan kung bakit ipinapaalala sa atin ni Pablo sa Gawa Kapitulo 17, verse 27, na hindi siya malayo sa atin. At ang sabi dito, ang mga templo ay hindi kayang maglaman sa Diyos sa Gawa 17:24. Wala na pong simbahan ang kaya pong maglaman sa presensya ng Panginoon. Ang mga bato ay hindi kayang makaloob sa Diyos. Ang kanyang presensya ay hindi sa ating mga gusali ng simbahan, kundi sa simbahan ang mga tao na bumubuo nito. So, sa atin po, sa bawat isa sa atin po, yung presence po ng Panginoon. Hindi nasa gusaling ito, kundi nasa atin po mismo, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. At ang Diyos po ay dinamiko, palaging naghahanap upang iligtas ang nawawalang tupa, ang barya at ang anak. Ang Diyos po ay laging naroon sa tabi ng tao. So, alam natin na simula kay Jesus, ang mga gusali ay particular na gamit. Ngunit ang tunay na templo ay tayo, sa Matthew 18 verse 20. Anong iglesia ang dapat kong patuloy na itayo upang matupad ang layunin ng Diyos? So, kung tayo na po ay templo or ang simbahan ng Panginoon, so paano naman po natin mapapatupad ang layunin ng Panginoong Diyos? Paano po natin yayakapin ang mga tao sa lungsod ngayon or sa universidad o sa parehong paraan po na niyayakap tayo ng Diyos? So, gaya nga po dun sa unang tanong is, sa mga kapananampalataya mo lang ba ma-share yung yakap ng Panginoon or yung mahigpit na pagmamahal ng Panginoon o sa ibang tao din? Yan. So, sa ibang tao. At ngayon po, nalaman na natin na tayo yung templo, simbahan o iglesia ng Diyos. Ano kaya yung kalikasan at layunin ng iglesia sa Biblia? Atin pong alamin kung ano po dapat yung layunin ng iglesia sa Biblia. So, sabi dito sa mga gawa ng mga apostol, page 9, ang iglesia ay ang itinalagang paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Ito ay organisa upang maglingkod at ang misyon nito ay ipahayag ang ebanghelyo sa mundo. So, ano po yung implikasyon na mayroon sa mga talatang yun para po sa inyo? Ano po ba yung papel ng iglesia sa pagkakaintindi niyo po sa message na yun? Dahil po sa salitang, yung church po or yung simbahan, sa salitang Griego po, ay karaniwan po nangangahulugan na isang komunidad na mga tao nakatuon sa labas. Yun po pala yung karaniwang kahulugan ng church or simbahan. Isang komunidad na mga tao nakatuon sa labas. Parang community, parang nagre-reach out sila sa mga ibang tao. Yun po pala ang ibig sabihin ng church. So, madalas po, kapag iniisip
sabi natin, doon, yung church. Yan. Tapos, minsan din po, sa mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon, nakikita po nila yung iglesia or simbahan sa ibang paraan, sa negatibong pananaw. Kasi, di ba po, may mga iba po mga sekta na yung religion po nila is parang nangaabuso ng kapangyarihan, walang katarungan, so may pang-aapi. So, ang iba ay nag-iisip na hindi natin kailangan po ng relihiyon o simbahan dahil kaya natin mabuhay ng mag-isa. Pero paano po ba natin magagawa na bilang simbahan o bilang templo ng Panginoon ay mabigyan po natin yung ibang tao ng ibang pananaw, hindi lang negatibong pananaw sa simbahan. Isang pananaw ng kaligtasan, paglilingkod at mabuting balita. So meron po ditong proseso, sabi, sundan po natin yung isang proseso ng pag-aaral sa simbahan. Dahil may iminumungkahi po sa atin, iminumungkahi sa atin ang mga sumusunod na balangkas. Sabi dito, ano ang iglesia? Tatlo po ito First, ano ang iglesia? What is the church? Pangalawa ay paano ang iglesia or how is the church, yung method. At pangatlo ay bakit ang iglesia? Why the church? O ano yung purpose ng church? So atin po yung aralin. Una po, ano po yung iglesia? Di ba po, napag-aralan na po natin na ang iglesia po ay tayo. Tayo po yung mga tao po. Pero kapag tatanungin po natin mga miyembro ng ating simbahan, ayon dito is, meron siyang nakalap na mga sagot po na ang sabi ay, ang church daw ay physical na gusali kung saan merong holy place tsaka most holy place. Tapos, meron din naman po nagsasabi na ang church ay denomination o katawan ng doktrina. Meron din pong ibang sagot na ito po ay isang institusyon na asosasyon or union, division, yun po, union, division, sorry. Tapos, meron din po ang individual or yung bawat tao. Na yung bawat isa po ay nagkakaroon ng kanilang sariling paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maaaring mayroon kang sariling paraan pa ipag-ugnayan sa Diyos. Yun po yung mga halimbawa na nakalap ng mga salita. So, dun po sa topic na ano po yung church, sabi sa, di ba nga, parang nagsulat dito yung sa Europe. Yung sa Europe po ay may halimbawa na kapag po ang inisip natin na ang iglesia ay isang gusali, ay nagdudulot po yun ng ilang problema kasi doon po sa Europe daw, libo-libo daw po mga gusali ng simbahan ang inabandona na at ginamit para sa ibang layunin o kaya naman ay ginuho. Ganon. So kung iisipin natin na ang iglesia ay church, di wala nang ano. Hindi na magsisimba yung mga tao kasi yung church, wala nang physical church na mapupuntahan. So, yung problema po yun. Kung ganun po ang pag-iisip natin na ito ay gusali, mas kaunti po dahil po mas kaunti na po yung simbahan ngayon kaysa sa dati. Dahil inuho na, inabando na. So, dahil po sa gusali, maaaring magbago po yung mga tao. Kapag wala na yung church, hindi na sila masisimba, mawawala na sila, di-discourage na silang makilala ang Panginoon. Pero, kung isipin natin ang iglesia ay tayo, ay mananatili po yun. Kahit po na mawala po yung simbahan ng Tagako. Hindi na natin kailangan yung church kasi kailangan natin to, useful po sa atin to para
fellowship po sa ating mga kapatiran. Pero gusto ko pong ipaalala po na sa inyo yung nangyari pong pandemya. Di ba po, nasa bahay po tayo? Yes, nasa bahay, closed church, bawal lumabas, sa bahay lang. Pero, ang simbahan po ng Tagapo ay, alam ko pong kayo po ay nanatiling matatag at nagsisikap na maging united at magsimba or makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon sa ibang mga tao. At mga naririnig ko po is dahil sa pandemic, madami pong napinyagan palalo mga kapatiran natin sa mga ibang iglesia at marami pa pong mga tao na mas nakilala po ang Panginoon. So, ayun po yung thought po nun na hindi talaga yung church ang mahalaga, kundi yung mga tao po. So, sa makatuwid, ang simbahan, at ayun nga, nasabi ko na yung una, ang tao po yung simbahan. At dun sa pangalawang punto po, paano ang iglesia? O how is the church? Yung method ng church. Ang sabi dito, ang simbahan ay tungkol sa disipulo. Hindi po siya tungkol sa mga programa po natin. Diba? May mga program po tayo na Vacation Bible School, malapit na yun. Tapos, yung spiritual retreat. Madami po tayong program. Pero, hindi po yung method na yun is yung church ay hindi ganon, kundi yung pagiging discipleship po. Kung paano po natin kung paano po tayo magiging tagasunod ng Panginoon. Magpapagamit po tayo sa kanyang mga gawain. Yun po yung pinaka-method na dapat natin gawin. Sanayin po natin yung sarili natin na magpagamit sa Panginoon, sumunod po sa Kanya, at maging disipulo niya po. At yung pangatlo po ay, ang tanong ay, why the church? Purpose. Yung purpose po ng church. Ano po yung purpose ng church? Ang sabi ay, ang simbahan ay hindi isang abstract na entidad. Ito ay isang buhay na katawan. Isang komunidad ng mga tao. So, bakit po ba pumimiral o nag-i-exist ang isang iglesia? Yun po, bakit nga ba? Kunin po natin ulit yung Bible at basahin po natin yung Exodus 7:1. Sino po magbabasa ng Exodus 7:1? Tapos susunod po, 2 Corinthians 3:2-3. Exodus 7:1. 2 Corinthians 3:2-3. Basa. And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Yun po, sabi dun is, gagawing Diyos si Moises kay Pharaoh, at ang kapatid ni Moises na si Aaron ay magiging prophet. So parang ang papel na ginampanan ni Moises sa pagharap kay Paraon is parang siya yung naging, sabi Diyos daw eh. At sa Biblia, mayroon tayong halimbawa ng mga tao ng Diyos bilang larawan para sa mga hindi nakakilala sa kanila. So parang Diyos, sinasabi na gagawin siyang Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is, nagre-reflect ang Diyos kay Moises. Yun, parang nakikita yung katangian ng Diyos kay Moises. Kaya sinabi na, gagawin siyang Diyos kay Pharaoh at ay magiging prophet si Aaron. So marami pong mga tao ng Diyos ang nakalagay
2 Corinthians 2, verse, 3 pala. 2 Corinthians 3, 2 to 3. Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Nakikilala sa bakata ng nasa lupa. Lamang maayak na kami sulat ni Kristo na pinangasiwahan namin, hindi sumulat na bigla kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga pakyan ng ito, kundi sa mga pakyan ng puso ng lahat. So, ayun po. Sabi na po doon ay tayo daw po yung mga liham na magpapakilala ng Diyos sa lipunan. So, ibig sabihin po, yung pinakabuhay po natin ay magiging story. Parang magiging Bible po. Kagaya po ng mga buhay ng mga tao po ng Diyos sa Bible nila po. Story po nila yun. Pero parang iyan po yung naging nagpapakilala po kung gaano po kabuti ang Panginoon. At tayo po ang Biblia na babasahin ng mga secular na tao. Dahil po sinasabi nga po sa topic nito, iyong lungsod, iyong misyon. So, kung tayo po yung simbahan, di yung buhay po natin, yung pinakamagiging living testament sa mga nakilala po sa atin na hindi po kilala ang Panginoon. Dahil dapat po natin i-reflect yung buhay po natin sa na kagaya po ng buhay ng Panginoon. Tapos, dito rin po sa 1 Peter 2:9 at sa Exodus 19:6. Pabasa po. 1 Peter 2:9, Exodus 19:6. Siya dapat kayo isang langiran, isa sa paan, isa sa pagkakas, isang kalakaran sa silang Diyos, upang inyong pahalang ang mga karangalan, niyang tumawag sa inyo mula sa katiliman, hanggang sa kanya kapilalas na kaliwan. Yun po. Tayo po ay tinawag sa kadiliman hanggang sa kagilagan-lanas na kaliwanagan. So, sinasabi po dito na lahat tayo, anuman po ang ating kalagayan o katatayuan, ay mga pari at pinili para sa isang mahalagang gampanin. Pari po. Ano po yung pari? Priest or ano ba yung tungkulin ng pari? Pastor o pastor. Ano tungkulin ng pastor? Mangaral. So, ang sabi ko is, tayo daw po lahat ay pari. Paano yun? Kailangan po natin lahat ng mangaral. Dahil sinasabi po dito is, kahit ano po ang ating kalagayan, tayo po ay pari at pinili para sa isang mahalagang gampanin. Ano po yung gampanin na yun? Ibabalita po ang salita ng Panginoon sa buong mundo. At sa Exodus 19, verse 6, ano po ang sabi? 19:6. Exodus 19:6. At kayo'y magiging isang kalihan, isang sacerdote sa akin, isang banal na bansa. Ito ang mga salita ng Diyos sasalitain sa mga anak ni Israel. So, ayun po ang sabi ay magiging isang bansa daw po tayo. Pero pansinin po natin na pareho po yun. Anong sabi dun sa... Sabi tayo ay isang banal na bansa, espesyal sa paningin ng Diyos. Ang sabi doon. At kung suriin po natin pareho at pansinin kung ano po yung kanilang pagkakatulad, ay ihambing po natin yung lumang tipan sa bagong tipan. At gayon pa man ang Diyos ay hindi po nagbabago.
bago. Na sa parehong luma at bagong tipan, ang tao ng Diyos ay isang bansa ng mga pari o mga pastol o mga priest. Sa ating panahon, si Jesus po yung punong pari na siyang sentro ng lahat. At ang punong pari po, ang sabi dito ay ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang kanyang papel ay hindi upang kumatawan sa sangkatauhan, kundi sa halip sa kabanalan. Kung sinasabi po na tayo po yung mga pastor, hindi lang po para mangaral, kundi po ma-reflect din po natin yung kabanalan sa buhay po natin, hindi po ba? Kasi sabi is, natin isasakabuhayan po natin yung Panginoon kasi tayo na po yung templo ng Panginoon, yung presence po ng Panginoon ay nasa atin, so dapat ay magliliwanag po tayo at magiging buhay po natin ay kabanalan po ang maipapamuhay po natin. So, ang mga tao po tayo ay isang halimbawa ng kahulugan ng pagiging isang tao na naibalik sa larawan ng Diyos. Tayo ay isang nagkakaisa at buhay na katawan. Sa sinasabi po sa 1 Corinthians 12, na yung 1 Corinthians 12 po ay nagsasabi sa mga spiritual gift. Sino po dito yung nakakaalam na po ng kanilang spiritual gift? Wala pa po. Yun. Sana sa natin, kailan mo yun? Sa spiritual retreat po natin, makapag-exam po tayo ng spiritual gift test para po malaman po natin yung spiritual gift natin. Kasi po, doon po natin malalaman kung ano po ba dapat yung role natin bilang templo ng Panginoon at paano po natin ma-share yung salita ng Panginoon sa sanlibutan. So, dahil po ako, alam ko na po yung spiritual gift ko po ang spiritual gift ko po ay faith, help, tsaka give ba yun? Basta ganun. So, meron po akong experience na nagpapatunay po nito. Marami pong nakakaalam na dito ay nag-jogging po ako, di ba po? Nag-jogging ako kung saan ako nakakarating. Nakakalibot ako sa malalayong lugar na hindi ko pa po napupuntahan na ako lang po mag-isa. Wala po akong kasama at gabi po, tuwing nag-jogging ako gabi kasi nga hindi mainit, tsaka yun na po yung time ko Dahil kinabukasan may pasok na po ako sa work. So yun, nag-jogging po ako and pinupost ko po yun and marami pong nagko-comment or nag-DM sa akin or nagsasabi sa akin na, uy, mag-ingat ka! Nakadelikado yung ginagawa mo kasi mag-isa ka lang, tapos babae ka pa naman, tapos wala ka pang, mag-isa ka, wala kang kasama, delikado. Tapos yung lugar po daw na ito is, hindi ko naman alam na, tapunan ba? Ewan ko, basta madami daw masasamang loob dito. Yung mga pinupuntahan ko daw na tinatakbuhan ko daw is hindi safe. And baka daw po ako ay mahablot or biglang may huminto na puting van, gano'n, dumotin po ako. Gano'n, yun po yung mga, comment po nila, bakit gano'n, nag-worry po sila, alam ko lang po, nag-worry po sila sa akin, sa ginagawa ko. Pero, ang lagi ko pong reply sa kanila is, hindi naman po ako mag-isa tumatakbo kasi kasama ko po yung Panginoon habang natakbo ako. Meron po akong guardian angel, dalawa pa nga. Yung isa, nag-iingat sa akin, yung isa, yung pabalik-balik sa taas, na nagre-record, gumagamit ng mga
gabi, kahit hindi ko po alam yung lugar, kahit mag-isa lang po ako, kasi alam ko po, kasama ko po ang Panginoon. And, alam niyo po kasi, lagi ko pong iniisip na kapag may fear ka, parang yung yung presence ng fear ay absence ng faith. So kapag meron ka pong takot, parang wala ka pong faith. Pero kapag po wala kang nararamdamang takot sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, yun po yung talaga merong masasabi mo, meron kang faith na pinanghahawakan na ang Panginoon po ay laging kasama mo. So, hindi po masyado natin nabibigyang pansin po yung faith, no? Basta po, faith, magtiwala ka sa Panginoon, pero hindi po natin siya maisa kabuhayan. Pero, gusto ko pong i-focus po na kapag po meron po tayong spiritual gift na faith, sobrang wala akong kakatakutan eh. Parang ganun, parang, okay, kaya ko pa lahat. Ay, hindi ko pa yung nagagawa. Pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin ko yan. So, parang mga ganun po. So, dahil po sa ganun is sobrang thankful po ako sa spiritual gift ko na yon na nagagamit ko siya bilang mai-share ko po or mai-reflect ko po yung kung paano po ang Panginoon na siya po ay talagang mag-iingat. Kasi po wala po naman talagang safe sa mundo. Diba po, ano nga to eh, parang curse na or dito na nga dinapon yung mga bad angels eh. Walang safe, kundi sa kamay lamang po ng Panginoon. Kung mapahamak man ako, edi mapahamak tayo. Edi magising ko, at least wala na, sa langit na ako, edi maganda. Kaya, okay lang yun. Kaya, ayun po. So, tayo po ay lagi kung sana po ay ini-invite ko po kayong lahat na dumalo po sa spiritual retreat para po malaman niyo po yung mga spiritual gift nyo. Kasi na-chat ko yung speaker eh. Sabi ko, total po yung topic natin is para kung paano po yung pagkakaiba-iba ng iglesia. Meron pong spiritual gift, parang sabi niya nga po, yung nga din po yung i-discuss niya. Sabi ko, magpa-exam po siya. Para po malaman niyo po yung spiritual gift nyo, at doon po natin malalaman kung paano po tayo maglilingkod sa Panginoon, magiging disciple niya. At patuloy pa pong lumago yung church po natin at magkaroon pa po ng maraming miyembro na gagawa sa gawain ng Panginoon. So, ayun. Sabi dito sa Acts of Apostles, page 9, Iglesia ay ang itinalagang paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Ito ay organisa upang maglingkod at ang mission nito ay ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya po, mahalaga po yun. Kung hindi po kayo makaka-attend sa spiritual retreat, message niyo lang po ako. Sisend ko po sa inyo yung questionnaire para po malaman niyo yung top 3 na spiritual gift niyo po. So, kaya po ang iglesia ay isang paraan ng kaligtasan. Dahil dinala nito ang mga tao kay Jesus, may isang layunin para sa paglilingkod at nasa isang misyon upang ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay nag-aalok po sa atin ng higit pa sa ating naiisip. Ano nga ba ang iglesia ng Diyos? Iniwan ko sa inyo ang sagot na iyan sa panalangin upang maliwanagan ka ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dapat na may kaugnayan sa bawat henerasyon dahil ang mabuting balita ay walang hangganan. At ang sabi dito, ang isang grupo ng mga tao na nagdadala ng nagbabagong presensya ng Diyos saan man sila magpunta. So sabi nga po, ang lungsod, ang inyong misyon. Kaya nga po, i-connect din po natin yung
na yakap. Isang yakap ng babae na sinasabi niya dito, dinescribe niya pa yung height eh, 4'11". 4'11" lang daw yung nanay niya at hinigpit po siya ng napakahigpit. Oh yes, niyakap po siya. Tapos, yung nanay niya po na yun na nakakita sa kanyang paglaki, ay naramdaman niya po ang pagmamahal, yung malakas na yakap na kapag parang siyang nanghina dun sa naramdaman niya na yun na kapag hindi nakayakap sa kanya yung nanay niya, bumagsak na siya. At sobrang haba din ng yakap. No, sinamahan ng luha at ang pagkadama ng pagturusa. Siguro nahabag po yung nanay niya sa naging kalagayan niya dahil na nag-spend siya sa kulungan ng buong night siguro. At niyakap siya. Hindi siya sinigawan or sinampal or what. Di ba po, yun yung, ano ba yung nilala? Siyempre, kilala niya yung nanay niya. Tapos, yun yung nasa isip niya, tumatak sa isip niya, ha, ganito yung nanay ko, magagalit sa akin, ganun. Pero, sa atin po ngayon, ganun din po ba yung ano natin, yung pagkakilala? Gano'n po ba natin kakilala ang Panginoon, ang Diyos? May takot din po ba tayo na kapag po tayo ay nagkasala, nagkasala ako, natutupok ako sa impyerno, ganun. So, yun ba yung ano natin? Kapag nagkasala ako, paparusahan ako ng Panginoon. Pero, naisip po ba natin na laging ang tugon po ng Panginoon ay pag-ibig. At ang sabi po dito sa experience niya ay isang walang hanggang dosis ng pagmamahal ang kanyang naramdaman. So, sabi niya, mahal kong kaibigan, masasabi ko sa inyo na naramdaman ko ang yakap ng aking ina. Ngunit sa aking kalagayan na malayo sa Diyos, na labis akong mahal, naramdaman ko ang yakap iyon ay mula sa Diyos. So parang kahit na ang nanay niya yung yumakap sa kanya, parang na-feel niya yung love ng Panginoon sa kanya, na kahit siya ay napariwara or lumayo sa Panginoon, na backslide, pinaalala sa kanya ng Panginoon na mahal siya ng Diyos. At sa yakap na iyon, naramdaman ko rin, sinasabi sa akin ng Diyos, lahat ay magiging maayos. Ikaw ay pinatawad. So, sa panalangin po, sinasabi dito, Ama sa langit, salamat po sa iyong pagmamahal at sa paalala na nais mong manahan sa amin. Tulungan po kami maging mga buhay na templo ng iyong Espiritu na sumasalamin sa iyong biyaya at nagpapalawak ng iyong pagmamahal sa mga nasa paligid namin. Naway makapaglingkod, magmahal at maibahagi namin ang iyong mabuting balita na dinadala ang iyong presensya saan man kami magpunta. Salamat po sa pagpapatawad sa amin at sa pagtawag sa amin na maging bahagi ng iyong misyon. Sa pangalan ni Jesus,